Umalis ka na dito. Sabi ko sa lalaking kanina pa tumitingin sa akin. Hindi ako aalis dito hanggat di dumarating ang sundo mo. Nag-cross arm siya at umupo sa sofa. Tumaas ang sulok ng labi ko. Natatakot ba siyang patayin kong sarili ko? Kanina ko pa siya pinapalis dito sa apartment pero ayaw niya. Ilang oras na rin lumipas matapos mangyari ang kanina. Kinuha ko ang telepono ko sa table at pinasok sa bulsa ng damit ko. Lobat na rin kaya hindi ko na mabubuksan. Bumukas ang pintuan at pumasok si Errol. Malamig ang titig na binibigay niya sa akin na makita ko. Bagay ako napangiti pero mabilis ko ring inalis. Umuwi na tayo. Bumuntong hininga siya. Umiling ako bilang sagot. Sinamaan niya ako ng tingin. Alam niya rin sigurong nangyari kanina dahil kinausap ng pakialamerong lalaki si Errol. By the way, aalis na ako. Paalam ng lalaking pakialamero. Thanks, Jerome. Tumango si Jerome kay Errol bago lumabas ng kwarto. Tumaas ang kilay ko dahil kilala niya ang pakialamerong lalaking yon. Let's go. Inawakan niya ang kamay ko pero inalis ko. Kumulot ang noon niya. Hindi ako sasama sa iyo, Errol. Nilampasan ko siya at tumupo sa sofa. Pagod na ako. Hindi ko na rin kayang bumiyahe kasi gabi na. Pinikit ko ang mata at sinisubukan kong umidlip. Naramdaman ko ang pag-upo ni Errol sa tabi ko. Don't do it again, Shaira. Hindi lang ikaw ang mawawala. Napamulat ako nang hawakan ni Errol ang buhok ko. Baga ako siyang nilingon. Nakita ko ang pagod sa mga mata niya. Nakatoksido pa rin siya pero magulo na kagaya ng buhok niya. Pinapaikot niya ang isang daliri sa buhok ko. 1 oras at 43 minutes ang biyahe kung walang traffic na naganap sa kanya. Malayo rin naman ang Batangas at Manila eh. Bakit ka pumunta dito? Tanong ko sa kanya. Kung wala naman talaga siyang pakialam sa akin, di niya na ako pupuntahan pero ayoko pa rin umasa sa lahat ng pinapakita niya. Binitawan niyang buhok ko at pinikit ang mga mata. He is trying to avoid my question. Pero hindi ko siya tinantanan. Tahimik lang akong tao pero kung tuwing siyang kasama ko, bigla-bigla nilang magsasalita itong bibig ko. Paulit-ulit ko siyang kinakalabit pero hindi pa rin siya nagmulat ng mata. Errol is always hurting me at di na bago sa akin yun. Sa rin ang katawan kong masasakit na salitang binabanggit niya sa akin. Di pa rin ako susuko hanggat hindi magbabago ang tingin niya sa akin. We should sleep, Shaira. Uuwi na tayo bukas. Sa ayaw at sa gusto mo, babalik ka sa poder ko. Tumayo siya, tinawakan ng kamay ko. Sumunod lang ako sa kanya. Binuksan niya ang pinto ng kwarto at pumasok kami doon. Binitawan niyang kamay ko at naunang umupo sa kama. Pinanood ko lang ang bawat galaw niya. Inaalis niya ang jacket at necktie na nakasabit sa leeg niya. Sunod ang botoles ng polo niya. Ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi ko nang alisin niya ang polo at lumantad sa akin ang katawan niya. Nilingon niya ako nakataas ang kilay. Huwag mong paglilihian ang katawan ko. Kinuha niya ang kumot at humiga sa kama. Bahagyang kumunot ang noo ko. Paglilihian? Hindi naman ako naglilihi. Baka akala niya meron ako ngayon kaya ganyan siya umasta. Kakatapos ko lang maligo kanina. Umikot ako sa kaliwa ni Errol at tumabay sa higaan. Nakarap siya sa akin kaya tumalikod ako. Kinumutan ko na ang sarili gamit ang makapal na kumot. Hindi ko pa rin nalilimutan ang ginawa ng pamilya ko sa akin kung paano nila ako tinaboy. Tumulong isang buti ng luha ko kaya agad ko yung pinunasan para hindi yun mapansin ni Errol. Pinatong niyang isa niyang kamay sa bewang ko at hinaplos ang tiyan. Everything will be okay. Trust me. Ramdam ko pa ang paghalik niya sa balikat ko. Sinubukan ko ipikit ang mata ko. Tahimik lang ako habang pabalik kami ng Manila. Pinanood ko lang ang daang tinatahak namin. Wala na bang mas mahaba pa dyan sa susuotin mo? Nilingon ko siya. Binagalan niya ang takbo ng sasakyan. Sa labo ang kilay niya habang nakatingin sa suot kong dress. Kitang kalahati ng legs ko. Wala namang problema sa akin yun dahil sanay na akong magsuot ng maliit na damit. Sobra-sobra pa nga ditong suot ko dati. Ito lang ang mahabang damit na meron ako. Sagot ko sa kanya. Wala akong dalang damit nang pumunta ako ng Batangas. Kinuha ko lang talaga yung mga damit ko sa bahay at ipinasok na sa maleta ko. Are you insane? Itinigil niya ang sasakyan. Nagtaka ako nang hubarin niya ang jacket niya. Anong ginagawa mo? Lumapit siya sa akin at tinali sa bewang ko ang jacket niya. Malakas ang kabog ng dibdib ko sa sobrang lapit naming dalawa. Ayoko mayroong makakita ng pag-aari ko. So I want to keep them from myself. Tinapik niyang legs ko kung saan nakapatong ang jacket niya. Di ko mapigilang matawa dahil sa ginawa niya. Pinaandar niya ulit ang makina at di na nagsalita pa ulit. He's acting weird this past few days. Pansin ko yon. Ilang oras pang biyahe bago kami makarating ulit ng Maynila.
Nakangalin lang likod ko sa tagal ng biyahe, dumagdag pa yung traffic. Akala ko sabay kami didiretso, hindi pala, dahil inihinto niyang sasakyan sa company. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko sa kanya. Tinanggal ko ang seatbelt ko. May meeting ako sa office kaya mamaya na lang tayo umuwi. Lumabas siya ng sasakyan, umikot, para buksan ang pinto ng kotse sa pwesto ko. Paglabas ko, sinarado niyang kotse at nilak iyon. Ang init. Aalisin ko na sanang jacket niya nang pigilan niya ang kamay ko. Huwag mong subukang hubarin ang jacket ko, Shaira, kung ayaw mong ikaw ang hubaran ko. Lumapit siya sa akin kaya't napaatras ako. Napapikit ako nang haplosin niya ang balikat ko. Tara na. Napamulat ako nang hawakan niyang kamay ko at inaya papasok ng company. Hindi ko mapigilan ang hiyang nararamdaman ko. Bakit naman ako umaasa? Hindi ba pwedeng maganda lang pakikitungo niya sa akin? Naaasa ako? Good morning, sir, ma'am. Bati sa amin ng mga staff. Busy sila sa mga gawain pero nang makita nila kaming papasok, lahat sila'y tumayo at bumati. Napaka-istrikto ni Errol pagdating sa trabaho. Ayaw niya ng palpak dahil ang company ang maaapektuhan. Takot na rin sa kanyang ibang staff dito, lalo na ang sekretary niya. Pumasok kami ng office pero hindi niya pa rin binibitawan ng kamay ko. Nawala ang atensyon niya sa akin nung tumunog ang telepono niya. Binitawan niyang kamay ko. Kinuha ang telepono sa bulsa. Bagya siyang lumayo nang sagutin ang tawag. Nilibot ko ang paningin sa loob ng office. The main item in the office is his desk. Furniture with a glass top fits perfectly into the modern high-tech or minimalist interior. The attribute is a comfortable and expensive chair with gold upholstery. Racks or cabinets for documents are located near the table. It is perfect because the head's desk is located near the window. From natural light, these eyes are not so tired. Ito ang pangalawang beses nakapunta dito sa office. Mas lalo pang gumanda ang office ngayon kumpara nung nag-uumpisa pa lamang siya. Ibinaba ni Errol ang tawag at nalingon ako. May meeting ako ngayon. Dito ka muna hanggat di pa ako bumabalik. Lumapit siya, tinalikan ang noo ko. Call my secretary if you need anything, but don't touch the documents in my table. Tinuro niya ang na-folder ng documents sa table niya. Sige, tanging sinagot ko na lamang. Hinalikan niya ulit ang noo ko bago lumabas ng office. Sinundan ko lang siya hanggang sa mawala sa paningin ko. Sumunod na ang sekretary niya. Umupo ako sa sofa katabi ng mga documents na nakatambak. Sinisilip ko si Ma'am Errol kung wala na talaga siya at saka ko tinawagan si Sandra na agad din namang sinagot. Hello, Sandra. Kailan mo ako balak gawin secretary, Sandra? Matigas kong tanong. Matagal na ako nag-apply sa company nila Sandra pero ayaw niya akong tanggapin dahil kaibigan niya ako. Natatakot daw siya sa kalagayan ko. Mas natatakot ako kung wala akong pera na maiipon ngayong buwan. Shaira, alam mo, pinutol ko si Sandra. Sandra, nababagot na ako dito kung wala man lang akong gagawin. Kinagat ko ang ibaba kong labi. Fine, next week ka mag-uumpisa. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Hindi ba magagalit si Errol kapag nalaman niya na magtatrabaho ka sa company namin? Naisip ko nga rin yun eh. Tumayo ako at naglalakad sa table ni Errol. Kanina pang masama ang kutob ko sa file na tinutukoy niya. Nakwento ko lahat ang nangyari sa akin kay Sandra. Inipit ko ang telepono sa pagitan ng tenga ko at balikat. Kinuha ko ang documents at binuksan. Malapit na rin maghiwalay ang landas namin ni Sandra kaya hindi yan magagalit. Binasa ko ang documents. Hindi lang ordinary na documents, kundi isang divorce paper. Wala pa mang pirma ni Errol pero alam ko lang para sa amin yon. Nabasa ko rin ang pangalan ni Errol at ang pangalan ko. Kumirot ang dibdib ko. Aasahan ko na mangyayari to. Okay ka lang? Ano lang tanong ni Sandra. Nang ilang oras ako natahimik at nakatulala sa divorce paper. Binalik ko ang file at nilapag sa table. Binuksan ko ang window ng office ni Errol at tumanaw sa paligid. Siguro, mapakla ako natawa. If you need anything, Shaira, sabihin mo lang. Nagpaalam ako kay Sandra. Matagal din kami nag-usap. Narinig ko pa ang pagbukas ng pintuan. Nilingon ko yon. Akala ko si Errol, hindi pala. Shaira, tawag ni Arthur sa akin at lumapit. Halatang nagulat siya na makita ko dito. Nilampasan ko siya. At naglakad pabalik sa sofa nang upang maupo. Do you feel better now? Sinundan niya ako at umupo sa tabi ko. Yeah, umiwas ako ng tingin.
Hindi pa rin naman talaga maganda ang pakiramdam ko. Halos makalimutan ko nang may sakit ako sa dami ng problema ko. Inawakan niyang palad ko kaya nilingon ko siyang nagtataka. Kinagat ko ang ibabang labi nang tingnan niya ako ng seryoso. You are creating problems in your head again. Stop that. Mabilis kong inilis ang kamay ko nang bumukas ang pintuan. Tumayo ako. Palipat-lipat ng tingin ni Errol sa amin ni Arthur. Nakahinga ako na maluwag nung lampasan niya kami at tumapit sa desk niya. Tumayo si Arthur at lumapit kay Errol bago tinapik ang balikat ng kaibigan niya. Nagawa ko na lahat ng pinapagawa mo sa akin, Errol. Siguro sapatin para payagan. Pinutol ni Errol si Arthur. Inalasi rin ang kamay ng kaibigan sa balikat niya. No! Pagsikapan mo pa ng mabuti bago kita payagan. Umupo si Errol sa chair at binuksan ang folder na hawak niya. Kumunot ang noo ko dahil di ko maintindihan ang pinag-uusapan nila. Ginulo ni Arthur ang buhok. Sinamaan ng tingin si Errol. Bumalik si Arthur sa tabi ko nang walang matinong nakuhang sagot. Bad trip? Bulong niya sa akin. Keep your distance, Arthur. Umigting ang panga ni Errol. Matalim ang tingin binigay sa kaibigan. Binaba niyang folder na hawak niya kanina. Tinawanan lang siya ni Arthur. Text kita pag uwi ko. Kinindutan ako ni Arthur bago lumabas ng office, kaya hindi ko napigilan na matawa. Sa harap ko pa kayo naglalandian. Hindi ko na kailangan pinansin ang sinabi ni Errol. Di naman kami naglalandian ni Arthur. Kaibigan ko siya at kaibigan niya rin. Utak na lang may sira. Wala kaming imika ni Errol. Sa sofa lang ako nakaupo, siya sa upuan niya. May pinipirmahan naman siyang files. Napansin ko ring wala sa desk niya ang divorce paper namin. Pinaglalaroan ko lang ang koko. Akala ko ba meeting lang pupuntahan namin at uuwi na rin kami agad. Bumukas ang pintuan kaya inangat ko ang tingin ko. Pumasok ang sekretary niyang may dala ng pagkain. Nilapag niya sa harap ko ang dala niyang pagkain. Sumunod naman lumapit siya kay Errol. May sinabi pa siya dito pero hindi ko narinig. Napansin kong ang baba ng skirt niya at ang sexy ng damit niya. Mapula rin ang labi niya. Required bang ganyan magsuot ang sekretary? Hindi ko inalis ang tingin ng sekretary niya hanggang sa lumabas ito. Nagpapasexy lang siya kay Errol? Di ako tanga para hindi ko malaman yon. Eat your food, Shaira. Huwag mong patayin ang sekretary ko gamit ang tingin. Kill her if you want. Ngumisi si Errol at pinaikot-ikot ang fork sa kamay niya. Alisin mo yon. Umirap ako na masabi ko yon. Wala akong tiwala sa sekretary niya. Halata lang na inaakit niya si Errol. Aminin ko man o hindi, nagsiselos ako. Binuksan ko ang pagkain at kumain na lang. Naubos ko ng pagkain ko pero hindi ko man lang nalasahan sa sobrang sama ng loob ko. Pakiramdam ko tuloy wala pa rin ako nakain. Eat this too. Di ko na malayan, nasa harap ko na si Errol at tilapag ang pagkain bigay na sekretary niya. Hindi pa rin to nabubuksan. Paano ka? Tiningala ko siya. I'm still full. Tatapusin ko na muna ang trabaho ko bago tayo umuwi. Tinalikuran niya ako. Sumama akong umuwi ng bahay. Gaya na nakasanayan ko. Naglinis ulit ako sa sobrang kalat. Nagmumukhang bodegang bahay kapag wala ako. Maagang umalis si Errol at pumasok ng trabaho, kaya pagkatapos ko maglinis naligo na ako. Nagsuot lang ako ng maayos na damit. Ngayon ang araw na pupunta ako ng company ni na Sandra. I changed my mind. Mas pinili ko na lang maging normal employee kaysa maging secretary. Kaya kong pumili kung anong gusto kong posisyon, pero naisip ko unfair naman ang gagawin kong pagpili bilang secretary. Nag-taxi lang ako papuntang company. Di naman ganoon kalayuan. Nasa bahay naman ang isang sasakyan pero baka magtaka mga tao kung magkukotse ako. Pagdating ko, sinalubong na ako ni Sandra. Shaira! Niyakap niya ako kaya nilayo ko siya. Sandra, baka may makakita sa atin. Itrato mo akong empleyado, hindi kaibigan. Inayos ko ang damit kong nagusot niya. Sinamaan niya ako ng tingin. Bumuntong hininga ako, tipiran silang masama na yung titig. Fine. Pero kailangan mong sundin lahat ng schedule na pinagawa ko sa'yo. Ayoko maghirap ka dito. Tumango ako bilang sagot. Wala rin naman ako magagawa kung ipipilit niya eh. Ginusto ko to, panindigan ko na lang. Sabay kaming pumasok ng company. Ang ibang mga taong nakatitig sa akin, hindi ko rin mapigilang mamangha sa sobrang laki ng company ni na Sandra. Hindi lang naman siya ang nagmamanage nito, pati na rin ang daddy niya. Magkasing laki siguro talaga. Sila ng company ni na Errol. Pareho lang naman silang successful pagdating sa business. Magkalaban talaga ang company ni na Errol at Sandra. Pumasok kami ng elevator. Pinindot ni Sandra ang top button.
Okay ka lang ba talaga sa desisyon ni Errol tungkol sa divorce ninyo? Nilingon ko si Sandra. Tiningnan niya ako ng malungkot. Buti na lang talaga at kami lang dalawang tao sa elevator. Kung hindi ako papayag na pag-usapan namin ang tungkol sa divorce. Kung yun talaga ang desisyon niya, susubukan ko naman na maging okay. Matagal ko na rin pinaghandaan ito. Pumaos ang boses ko. How about your parents? Siguro against din sila kapag nalaman nilang maghihiwalay kayo nang walang pahintulot. I will explain everything for them. Siguro, kaya rin naman naintindihan ng parents ni Errol yon, sariling desisyon ng anak nila. Paano ka? Hindi mo man sabihin sa akin, pero alam ko, nahulog ka na sa asawa mo. Hindi ko na nasagot si Sandra nang bumukas na ang elevator. Mabuti rin lang talaga dahil hindi ko na rin alam ang isasagot ko. Nasa harap namin ang janitor kaya lumabas na kami. Bago pumasok sa loob ng elevator ang janitor, napansin ko, di naman siya katandaan. Naglakad pa kami ni Sandra papunta ng office niya. Good morning, ma'am. Bati ng empleyado niya. Tumango lang si Sandra bilang sagot. Bakit parang ang bata ng janitor, Ma'am Sandra? Huminto si Sandra na makapasok na kami ng office niya. Tinaasan niya ako ng kilay. Nagtaka ako kung bakit nag-ibang bigla ang mood niya. Hindi ko alam kung anong kinagagalit niya. Ang tawagin siyang ma'am or sabihin ng janitor. Inirapan niya ako. Don't mention our janitor, Shaira. Hindi ako natutuwa sa lalaki yun. Nag-cross arm siya sa harapan ko. Why? Ang gwapo naman niya. Natawa ako na mas larong na inis si Sandra sa sinabi ko. I feel something weird. Hindi ko muna yun sasabihin sa kanya agad. Gwapo naman yung janitor, mukha siyang model. Ewan ko lang kung bakit ayaw niya sa lalaking yun. Lumapit si Sandra sa desk niya at may binigay sa akin. Pagtingin ko, ID ko pala. Nakompleto ko na dahil kailangan mo. Nasa table mo ng lahat. Di ko na pinansin pang sinabi ni Sandra. Naglakad ako papalapit sa kanya. Gusto ko lang siguraduhin kung bakit ayaw niya sa janitor. Umatras siya at patuloy akong lumapit. What? What are you doing, Shaira? Tumigil ako nung wala na siyang maatrasan. Di ko na mapigilang matawa dahil sa reaksyon niya. Halatang halata ka na, Sandra. Don't ever try to deny it. Umatras ako. Narinig ko pang pagbuntong hininga niya. What are you talking about? Kumunot ang noon niya. Umiti lang ako. Iniba ako na rin ng usapan. Pinatawag niya ang sekretary para samahan ako sa table ko. Di na ako nagsalita na lumabas ako ng office si Sandra. What's your name? Tinanong ako ng sekretary niya. Ngumisi siya. Mukha naman siyang mabait. Normal siya magsuot kagaya ng uniform ng mga sekretary. Hindi kagaya ng sekretary ni Errol. Shaira Manalo. I smiled. Nakipagkamay siya sa akin. Marami siyang itinanong tungkol sa akin. I feel comfortable dahil mabait naman siya. Magkapareho kayo ng apelido ni Sir Errol Manalo. Baka magkamag-anak kayo. Tumawa siya. Nagtaka ako nang tumigil siya sa tumingin seryoso sa akin. Kinakabahan ako. Baka malaman niyang mag-asawa kami ni Errol at isipin niya na pumasok ako dito para sirain ang company nila. Nakita mo ba yung asawa niya? Biglang lumungkot ang mga mata niya. Sabi kasi nila bihira lang magpakita ang asawa niya dahil daw napaka-protective ni Sir Errol. Swerte mo na lang kung nagtatrabaho ka sa company ni Sir Errol. Inawakan niya pa ang palad ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Literal na walang pumapasok sa utak ko. Mga salita. Hindi ko alam na ganitong iisipin ng mga tao. Bakit naman swerte? Nanlaki ang mata niya sa tanong ko. Napalo niya ako sa braso. Sorry. Itinuring daw kasi ni Errol ang asawa niya bilang reyna. Yun iba naririnig ko perfect wife at husband daw sila. Tumigil kami sa walang taong table. Tanging ngiti lang ang nagawa kong isagot. Nagpaalam na siyang umalis. Tumango ako. Napaupo na lamang ako. Perfect husband? Hindi ko alam kung bakit. Ganoon lang pala kadesperado ang mga tao makita lang ako. Protective husband. Gusto ko yatang matawa nung marinig ko yon. Puro kasinungalingan ng mga salitang naririnig nila. Walang masyado nakakilala sa akin, maliban lang kung mataas ang rangko mo sa company ni Errol. Kung normal kang empleyado, hindi mo malalaman may asawa palang boss mo. Hi! Umangat ang tingin ko, na may magsalita sa harap ko. Tumayo ako at bumati sa kanya. Kanina ka pa nakatulala, malalim yatang iniisip mo. Ngitian niya ako sabay ngumiti na rin ako pabalik. Sorry, hindi ko na malayan.
Yumuko ako para igalangan siya. Nabasa ko siya sa ID niya na nasa isa siyang editor. Ala, okay lang. Huwag ka nang yumuko. Inawakan niya ako sa braso. Umayos ako ng tayo. By the way, Krisa nga pala. Nilahad niya pang palad sa harapan ko. Shaira, nakipagkamay ako sa kanya ng mabilis lang. Nilibot ko ang tingin sa kabuuan ng opisina. Mga 15 katao yata. Lahat sila nakatingin sa akin. Kaya nailang ako bago ko kumilos. Kung meron kang hindi alam, magtanong ka lamang sa amin. Mababait kaming lahat maliban sa taong nasa gitna. Inginuso niyang tinutukoy niyang tao. Sinundan ko naman ang tingin ang nguso niya. Napansin kong nakakunot lang ang noon ng lalaki habang nagtatype. Para siyang walang pakialam sa iba. Mas lalo pang nadagdagan ang pagkunot ng noon niya nang lingunin niya kami. Hindi kayo nandito para makipag-chismis. Do your job. Hindi kayo binabayaran para lang makipagkwentuhan. Napaka-husky ng boses niya. Nang magtama ang tingin namin, pinaningkitan niya agad ako ng mata. Bago mo dito nakikipagkwentuhan ka na kaagad? Binagsak niyang hawak niyang file sa table at tumayo. Kinakabahan ako na maglakad siya papalapit sama ni Krisa. Nalingon ko pa si Krisa na natatawa lang. Palibhasa walang love life. Bulong pa ni Krisa sa akin. Narinig kita, Ramirez. Bumalik ka sa pwesto mo at gawin lahat ng trabaho mo. Kailangan matapos mo rin ngayong araw. Pinipigilan kong wag magtawa nang sunod na harapin ako ng masungit. Nagbigay galang na nga rin ako. Sa oras ng trabaho, hindi ka po pwede makausap kahit kanino. Napakurap-kurap ako. I know the rules, pero grabe naman tong pagiging istrikto niya. Di niya man lang tinatanong ang pangalan ko, nagagalit na agad. Yes, sir. Pinaglalaroan ko ang koko ko. Got it. Now do your work. Tinilikuran niya ako taglakad pabalik na nakapamulsa sa pesto niya. Bumuntong hininga akong umupo. Sinandal ko ang ulo ko at nag-on ang computer. Binigay na sa akin ng sekretary ang password na gagamitin ko. Kinapa akong telepono ko sa loob ng blazer ko. Kanina ko pa narinig ang pag-vibrate ng telepono. Pag-on ko ng telepono ko, lumantad sa akin ang miss call ni Errol at ang 5 niyang text. Bubuksan ko na sana ng no phone during work. Narinig kong sabi ni Masungit. Inis kong binalik ang telepono ko sa blazer. Noong una nahihirapan pa akong gawin ang trabaho ko, pero ilang minuto lang lumilipas, nakakuha ko na rin. Minsan tinatanong din ako ni Krisa kung alam ko ba ang gagawin. Tumatango lang ko bilang sagot dahil walang ginagawang masungit sa gitna, kundi suway na ko at si Krisa. Nung lunchtime na, niyaya ako ni Krisa kumain sa baba, kasama ng mga kaibigan niya. Pumayag naman ako. Ang daming kinuha ni Krisa na pagkain para daw sa akin dahil nga ang payat ko. Celebration na rin ng iba dahil meron na silang bagong miyembro. May boyfriend ka na, Shaira? Umangat ang tingin ko nang tanungin ako ni Melba, isa sa mga kaibigan ni Krisa. Lahat ng tingin nila sa akin maliban sa kay Wyatt na kumakain lang at walang pakialam sa amin. Kaibigan siya ni Krisa. Mabait naman daw to pero seryoso lang talaga pagdating sa trabaho. Hoy! Tinapik ako ni Krisa. Kanina ka pa nakatulala kay Wilbert. Mabilis kong inilis ang tingin kay Wilbert. Hindi ko alam ang tulala na pala ako kakatitig sa kanya. Anong sabi mo kanina? Hinarap ko si Melba. Sabi ko may boyfriend ka na ba? Dahan-dahan lang siya nagsalita. Umiling ako bilang sagot. Sumilay ang ngiti sa labi ng dalawa. Sabi ko sa... Hindi na tuloy ni Melba ang sasabihin na magsalita ako. May asawa na ako. Narinig ko ang pagbagsak ng kubertos galing kay Wilbert. Natahimik ang dalawa at di makapaniwala sa narinig mula sa akin. Walang dahilan para itago ko sa kanila na may asawa na ako, pero hindi ko lang aaminin kung sinong asawa ko. Darating din ang panahon, malalaman din nila. Nag-vibrate ang telepono ko, kaya nagpaalam na ako lumayo sa kanila. Tanging tango lang ang nagawang isagot ni Krisa sa akin. Pumunta ako sa restroom para doon sagutin ang tawag. Sinilip ko na kung wala ba talagang tao. At nang masiguro kung wala ngang tao. Maliban sa akin, sinagot ko na ang tawag. Nalayo ko ng kaunti nang marinig ko ang sigaw ni Errol sa akin sa telepono. Shit, Shaira! Asan ka na naman nagpupunta? Nakakailang tawag na ako sa'yo. Bulyaw pa niya sa akin. Huminga ako ng malalim. Ilang mura na ang narinig ko sa kanya. Galit na naman siya. Pinutol niya ako. Hindi ka pa rin ba talaga titigil sa kakalalaki mo, Shaira? Ilang lalaki na naman ang tumira sa'yo ngayong araw.
Narinig ko ang mga nahuhulog na paso. Kaya naman pala buntis ka. Tumulo ang luha ko. Akala ko niya na ulit ako pagbibintangan sa panlalaki ko. Ramdam ko ang parinikip ng dibdib ko. Bumabagsak ang tuhod ko. Pinatay ko agad ang tawag para hindi marinig ni Errol ang pagkikbi ko. Kaya pala tinatrato niya ako maayos dahil ang akala niya, buntis ako. At mas lalang mapapadali ang paghihiwalay namin kapag may hawak siyang ebidensya. Binibilhan niya pa ako palagi ng prutas. Siya rin ang naghahanda ng pagkain tuwing umaga. Lahat ng yun dahil akala niya buntis ako. Nakatanggap pa ulit ako ng tawag galing kay Errol pero hinayaan ko na lang tumunog to ng paulit-ulit. Hindi ko na kayang marinig kung ano pa ba ulit ang sasabihin niya sa akin. Nakakatawang isipin lahat ng tao iniisip. Maganda ang relasyon namin ni Errol. Hindi nila alam sa kwento nila may dilim na kabaliktaran sa mundo ko. Bumukas ang pintuan. Narinig ko ang pag-lock. Hinayaan kong lumapit sa akin si Sandra. Naramdaman ko ang pag-upo niya sa harap ko. Iiyak mo lang lahat, Shaira. Alam ko sa lahat ng pagsubok na kinakaharap mo ngayon, malalampasan mo rin. Pagsubok lang tong binibigay ni God para sa'yo. Pinagtama ni Sandra ang tingin naming dalawa. Pinunasan ng luhang patuloy bumabagsak sa pisngi ko. Hindi ako nagsalita. Wala akong magawa kundi yakapin si Sandra at ubusin lahat ng iyak ko. Kung pagsubok man to ni God, tama na. Mas lalo niyang hinigpitan ng pagyakap sa akin. 3 araw na ako nagtatrabaho. Okay naman ang lahat. Di na nila ako tinatanong patungkol sa asawa ko. Nung una, pinipilit nila akong paaminin kung may asawa ba talaga ako. Akala nila binibiro ko lang sinasabi ko sa kanila, kaya hindi nila masyadong sineseryoso. Kay Errol naman na hindi kami nakakapag-usap. Kapag nasa bahay siya, nasa trabaho naman ako. Kapag nasa trabaho naman siya, saka ako dumarating ng bahay. Gabi lang kami nagkikita, pero hindi namin nagagawa mag-usap dahil sa pagod na rin. Bago ako papasok ng trabaho, dumiretso muna ako sa doktor ko. Paalala na ang palala ang sakit mo, Mrs. Hernandez. Kung gusto mo talagang gumaling, you have to stay here in the hospital. Hindi ka gagaling kung iinom ka lang ng gamot at pababayaan mo rin ang sarili mo. Umaling ang doktor ko at dismayang tiningnan ako. Nagdadalawang isip naman talaga ako kung itutuloy ko pa ang pagpapagamot ko. I feel like hindi ko deserve ang buhay ko. Kung mamamatay man ako ngayon, tatanggapin ko dahil nakatadhana na yun para sa akin. Naisip ko ang mga mahal ko sa buhay. Gusto pa ba nila akong mabuhay? Pero kung tutuusin, hindi na. Mas magiging masaya pa yata sila kung mamamatay na ako eh. Shaira, are you okay? Hindi ko na malaya, nakaupo na pala sa tabi ko ang doktor ko. Pinunasan niyang luhang pumatak sa pisngi ko. Hinawakan ko ang kamay at tinignan ng mata ng doktor ko. Deserve ko ba talaga ang second life, Cyrus? Patuloy ang paghaplos ko sa kamay ni Cyrus. You deserve it, Shaira. Lumaban ka lang at ipakita mong kaya mo. Labanan mo kahit wala sila. Ang kilala kong Shaira matapang, hindi sumusuko kahit sa anong sakit. Hindi ko mapigilang matawa nang itaas si Cyrus ang kanang palad niya sa harapan ko. Ang tagal ding panahong di kami nakapag-usap bilang magkaibigan. Nirerespeto ko siya bilang doktor, kaya kinakausap ko siya bilang isang professional. Kahit gamutin pa kita ng walang bayad, Shaira, gagawin ko mapagaling lamang kita. Niyakap ko si Cyrus at tumulo na ang luha niya. Ayoko nakikita siyang umiiyak dahil sa akin. Tinapik niya ang balikat ko. Napanguso ako sa ginawa niya. Kaya wag mong sabihin na walang nagmamahal sa'yo. Dahil nandito pa kami ni Sandra. Hindi mo kailangan ng asawa o pamilya kung wala silang pakialam sa'yo. Hindi mo deserve masaktan. Ang deserve mo maging masaya. Tumayo si Cyrus at lumayo sa akin. Sinundan ko pa lang siya ng tingin. Nangunot ang noo ko na may kinuha siyang gamot galing sa bag niya. Lumapit siya sa akin. Inabot iyon. Ano to? Kinuha ko at binasa nakasulat. Nasa malit na bote lang nakalagay at kulay orange. Inumin mo yan pagkatapos mong kumain ng umaga para maiwasan mong pananakit ng ulo mo. Bili yan sa akin ni Doc para sa'yo. Doc? Yes. Yung binanggit ko sa'yo na nakaraang linggo? Sayang at di siya makakapunta ngayon dahil sobrang busy niya. Bumuntong hininga si Cyrus. Matagal akong stay sa ospital. Hapon kasing work ko ngayon. Kaya nilubos ko na rin ng oras para makausap si Cyrus. Tumigil ako na nasa tapat na ako ng building. Napahawak ako sa dibdib sa sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko. Okay naman kaninang lakas ng kabog ng dibdib ko. Bulong ng isip ko. Binitawan ko ang dibdib ko at pumasok na ng building. Bumati ako sa mga nadadaanan kong mga tao. Marami na akong kilala.
Halos lahat sila mababait sa akin. Pero hindi ko rin maiwasan na ibang pinag-uusapan ako patalikod. Ganoon naman ang buhay kaya okay lang. Pagpasok ko ng elevator, pinindot ko ng top button. Inayos kong blazer ko at inayos ang sarili ko. Tumunog ang telepono ko kaya kinuha ko agad sa loob ng bag ko at sinagot ang tawag ni Sandra. Shaira, nandito si Errol. Ano? Sigaw ko. Buti nilang walang tao sa elevator maliban sa akin. Magtago ka, Shaira. Huwag kang lalabas ng opisina. Andito na sila. Bye. Nataranta ako ng patay ni Sandra ang tawag. Pagtingin ko sa elevator, tumigil na mismo. Mabilis akong lumabas. Patingin-tingin ako sa paligid para siguraduhin wala si Errol sa paligid. Shit! Bakit andito ang lalaking yon? Hindi ko maisip kung bakit pumunta ditong bigla ang lalaking yon. Tinakpan ko ang mukha ko nang nampasan ako ang opisina ni Sandra. Binilisan ko pa ang takbo ko para walang makakita sa akin. Shaira! Tawag pa ni Ella sa akin. Pero hindi ko na pinansin nang mahagip ng mata ko si Errol na papasok sa office si Sandra. Halos madapa na ako na makapagtago lamang. Ramdam ko pa ang hingal na hingal ako na makapasok ako at nilibon ko ang paningin ko at halos lahat sila sa akin nakatingin. Ano nangyari sa'yo, Shaira? Tanong ni Chris sa akin na makita niya ako. Dumiretso muna ako sa table ko at inayos ang sarili. Nagmamadali ako baka kasi malate pa ako eh. Papagalitan na naman ako ng isa dyan. Nilingon ko si Wilbert na matalim ang tingin sa akin bago ko binaling ang tingin kay Criza na tumawa dahil sa sinabi ko. Buti na lang madali ako makaisip ang dahilan ko. Lagot ako kapag nakita ko ni Errol dito. Kala ko ba wala akong pakialam kung makita ko ni Errol dito? Kaya lang naman ako umiiwas na makita ni Errol dahil malalaman nila ang totoo. Ayokong pag-isipan nila ako na masama. Ngayon lang ako nagagalit kung bakit glass ang opisina. Kapag dumaan si Errol, siguradong makikita niya ako dahil malapit na ako sa glass door. Di ako mapakali habang binabasa ko ang files. Wala akong natatanggap ng text galing kay Sandra kung umalis na ba sila. Okay ka lang ba talaga, Shaira? Balisa ka. Nag-aalalang nilingon ako ni Criza. Nginitian ko siya. Okay lang ako. Bumuntong hininga ko. Relax, relax, relax. Ipinagpatuloy ko ulit ang pagbabasa ko. Ilang oras ang lumipas, sakala ko nakahinga na maluwag. Siguro umalis na yun dahil ilang oras ang lumipas. Tumayo ako, dala ang files na kanina ko pang chinecheck kung tama. Lumapit ako kay Wilbert na seryosong nagtatype. Nang maramdaman niyang presensya ko, tsaka na ako nilingon na nakakunot ang noo. Bumalik ka sa upuan mo. May bisita tayo. Binilik niya ulit ang tingin sa computer. Nagsalubong ang kilay ko. Bisita? Di ba umalis na si Errol? Pagharap ko, nahulog ko lahat ng files na hawak ko. Shit! Yumuko ako at pinulot ang mga nahulog na files. Nanginginig ang kamay ko habang nagpupulot. Shaira, umayos ka. Tinulungan akong pulutin ni Wilbert ang mga nahulog tsaka binigay sa akin. Pagangat ko ng tingin, naabutan ko pa rin ang matalim-tingin sa akin ni Errol. Kasama niya si Sandra sa kanan at sa kaliwa naman ang sekretary ni Errol. Pero ang pinagtataka ko kung bakit iba na ang sekretary niya. Bumalik ka na sa upuan mo. Bulong ni Wilbert sa akin. Naglagad ako, nagbalik sa pwesto ko. Di ko na magawang maglakad ng mabuti dahil ramdam ko na titig ni Errol sa akin. Alam na niya. Nawala lang ang tingin niya sa akin nang kausapin siya ni Sandra. Nagsimula sila maglakad papalapit sa pwesto ko. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Ramdam ko rin ang pagpapawis ng kamay ko. Shit! Tayong nasabi lamang ng isipan ko. Huminto sila sa tapat ko. You have a new employee, sabi ni Errol. Shit, wag niya lang talaga akong ibubuking. Ayoko mawala ng trabaho lalo't masaya naman ako sa ginagawa ko. Oo. Kinakabahang sabi ni Sandra. Umalis ka na, please, sabi ng isip ko. Hindi ako makapag-focus. Nanginginig ang kamay ko tuwing binahawakan ko ang mouse. Nanatili ang tingin ko sa computer. Naramdaman kong paglapit sa akin ni Errol. We have to talk later, Shaira. Seryosong tono ng boses niya. Nanlaki ang mata ko na ipato niyang isang kamay sa hawak kong mouse. Nasa likod ko siya, halos at ramdam kong hininga niya at ang pabango niya. Bitawan mo ko. Pilit kong inaalis ang kamay niyang nakapatong sa kamay ko. Sigurado akong pinagtitingin na kami sa ginagawa ng lalaking ito sa akin. Tumikim si Sandra kaya naagaw yun ng pansin. Hindi pa tayo tapos, Sir Errol? Initian niya si Errol. Umuwi ka ng maaga bago kita sunduin. Bulong niya pa sa akin. Nakahinga ako ng maluwag ng bitawan niyang kamay ko at bumalik sa pwesto niya kanina.
Nginisiyan niya lang ako kaya't nainis ako sa inaasta niya. Nang lumabas na sila, mabilis ako nilapitan ni Melba at Krisa. Kinurot ni Chris ang tagiliran ko at animoy kinikilig sa nakita. Ang swerte mo, Shaira. Tinuruan ka ni Sir Errol. Niyayakap ni Melba ang sarili at ini-imagine ang nangyari. Nagmukha lang akong tinuruan dahil siya nagkokontrol ng mouse ko kanina. Dapat umakting din akong hindi marunong. Narinig ko pa ang sabi ng ibang nasa likuran ko. Hindi ko pa nga alam ang pangalan ng iba. Naging usap-usapan sa loob ng opisina ang pagpunta ni Errol. Nagkasundo raw ang papa ni Sandra at si Errol. Marami nagsasabi, magandang balita dahil makikita nila palagi si Errol. Para sa akin, isa yung masamang balita. Kung magpapakita siya dito palagi, walang kasiguruhan kung hindi malalaman ang totoo. Sakay ka na dito, Shaira. Ayas sa akin ni Krisa. Umiling ako. Magta-taxi na lang ako, sagot ko. Pinilit niya akong sumakay pero sa huli ako pa rin ang nanalo. Nag-taxi ako pa uwi. Naabutan kong nakabukas ang gate ng bahay kaya't sinarado ko. Mahilig talagang iwang nakabukas ang gate ng bahay, si Errol. Masyado siyang kampante na walang papasok na magnanakaw. Wala akong taong naabutan sa baba kaya't pumasok na ako sa kwarto namin. Nakarinig ako ng tunog ng tubig. Nilapit kong sarili para pakinggan si Errol pero hindi siya nagsasalita kaya't nagpalit na lang ako ng damit. Nag-short at t-shirt na lamang ako. Paglabas niya, ginulo niya ang buhok gamit ang maliit na towel. Buwaba ang tingin niya sa legs ko kaya't sinaman ko siya ng tingin. Dilampasan niya ako at kumuha ng damit sa walk-in closet. Basa pa rin ang buhok niya. Nagulat ako na pabagsak niyang isarado ang walk-in closet at nilingon ako. Mag-resign ka sa trabaho mo, Shaira? Ayoko. Bahala ko matigas ang ulo mo. Pero nagugustuhan ko ang trabaho ko. Napaatras pa ako nang lumapit siya sa akin. Hindi ba sapat ang perang binibigay ko sa debit card na hawak mo? Sabihin mo lang, gagawin kong 5 milyon. Kada buwan. Kung hindi pa rin sapat sa'yo. Tumama ang likod ko sa pader. Wala na ako maatrasan. Umigting ang panga niya. Ang kulay abo niyang matang nagpapaluhod sa akin tuwing magkalapit kami. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ramdam ko rin ang pagpula ng pisngi ko na mapatingin siya sa labi ko. Sa loob ng ilang taon, ngayon ko lang ulit naramdaman ang tingin niyang walang halong pandidiri. Kahit inaakala niyang buntis ako. Hindi ko kailangan ng milyong pera, nanlaki ang mata ko nang halikan niya ako sa labi. Kahit mabilis lang yun, ramdam na ramdam ko ang labi niya. Pinaglapit niyang tungkay ng ilong namin. Shit, my wife! Para ko na estato sa kinatatayuan ko nang halikan niya ulit ang labi ko. Naglaro ang isang kamay sa likod ko, ang isa na may nakahawak sa pisngi ko. Errol! Ungol ko sa kalagitnaan ng halik niya. Ang isip ko gusto siyang itulak pero ang puso ko gustong-gustong ginagawa niya. Dumampi sa katawan ko ang hubad na katawan ni Errol. Wala akong magawa kundi tumugon sa halik niya. Palalim ng palalim. Buwaba ang halik niya sa leeg ko. Ang kanang palad niya ay ipinasok niya sa loob ng damit ko. Shit, Shaira. I can't handle this. Nang maalis niya ang strap ng bra ko, sunod niyang inalis ang damit ko. Pumula ang pisngi kong lumantad sa harapan niya ang mayayaman kong dibdib. Kaya mabilis kong tinakpan pero inalis din niya agad ang kamay ko. Akin lang ang katawan mo, Shaira. Tumikhim ako nang buhatin ako ni Errol at dinala sa kama. Dahan-dahan niya akong pinahiga at ipinato ang katawan sa katawan ko. Errol? Bulong ko pa sa pangalan niya. Nagiinit na rin ang balat ko. Hinalikan niya ang dibdib ko pababa sa puson ko. Nakasabunot ako sa buhok ni Errol. Napapaungol ako. Ilang saglit pa sabay nga naming narating ang rurok. Pagising ko, masakit ang buo kong katawan, lalo ng maselang parte ng katawan ko. Napatakip ako sa noon nang maalala ko ang nangyari kagabi. Binigay ko kay Errol ang sarili ko. Wala akong pinagsisihan sa nangyari. Ika-ika akong tumayo. May suot din akong damit at di ko alam kung paano nangyari yun basta't ang alam ko lang ay nakatulog ako sa sobrang pagod. Wala si Errol. Sa tabi ko, ang sakit talaga ng katawan ko. Lumabas ako ng kwarto, nasa hagdan pa lang ako na may naamoy ako. Pagpasok ko ng dining, naabutan kong nakanda ng pagkain si Errol. Yung iti ko abot tenga na naman. Akala ko nga kahapon mag-aaway kami, pero hindi ko inaasahan ang mangyayari. Sa tuwing naalala ko yun ang init ng pisngi ko. Naka-boxer si Errol at simpleng puting t-shirt lamang ang makikita mo. Makita niya akong ngumiti at lumapit sa akin. Inawakan niya ang kamay ko. Good morning, wife? Isang matamis na halik sa labi ang ibinigay niya sa akin.
Tinulak ko siya dahil masakit pa rin talaga ang katawan ko. Umupo ako at kumuha ng plato at saka nalagyan ng pagkain. Napatigil lang ako ng, I'm sorry for everything, my wife. Aakuin ko ang bata sa napupunan mo. Ituturing ko siya bilang anak ko. Inawakan niya ang kanang kamay ko at tinalikan. Ano kaya ang gagawin ni Errol kapag nalaman niya na hindi laman buntis si Shaira? Muli kayang magbago ang pakikitungo nito sa asawa? Magawa pa kayang aminin ni Shaira ang tungkol sa tunay niyang kalagayan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.